sharing your cultural identity that's the way you embrace cultural diversity. Masaya at masiglang pagbabahagi ng kultura. Yan ang ipinamalas ng mga Filipino community members na dumalo sa loob ng isang garahe sa 1940 Main Street Linggo, ang lupa o property kung saan ipatatayo ang proposed Vancouver Filipino Cultural Center and Hotel High-Rise Project ng Port Living. 2, 1, all right. Inilabas ng Filipino Legacy Society, grupong nais magpatakbo ng Filipino Cultural Center ang architectural renderings ng proyekto. We are no longer invisible as a people. We are at the forefront. We will no longer be kept in the shadows. We will move forward with humility, with grace, and with the foundation that Filipino legacy is built on. Dumalo rin sa pagdiriwang ang dalawang Vancouver City Councilors ng ABC Party ni Vancouver Mayor Ken Sim na bumoto pabor para sa proyekto sa City Hall noong December 10. But I will say at a high level, it checks two major boxes from us, for council from a policy perspective, and that has been addressing the shortage of hotel rooms and realizing cultural assets and cultural facilities. Matatandaan sa inilabas na What We Heard Report Vision Survey ng TAX o BC Government Ministry of Tourism, Arts, Culture and Sport ngayong taon, ang tatlong pinaka-importanteng aspeto na gustong makita ng mga kababayan sa British Columbia sa loob ng isang Filipino Cultural Center sa hinaharap ay ang art at kasaysayan, oportunidad para matutunan ang kultura at social services. We're very supportive sa lahat ng organization to even use the What We Heard report, making sure that gamit nila talaga na yung research na ginawa na sinuportahan ng Mabuhay House pagdating sa pag-develop ng cultural center. Sa amin naman, mas importante talaga na magkaroon talaga siguro tayo ng iba't ibang proposal para makita talaga natin yung iba't ibang options at iba't ibang pananaw na pwede nating i-explore pag-develop ng Filipino Cultural Center. Ang Mabuhay House Society naman, ang grupong naunang binigyan ng tax ng $250,000 noong 2023 para sa pagbuo ng Filipino Cultural Center, nagsabing tumitingin na sila sa iba't ibang mga syudad bukod sa Vancouver para sa ideyang cultural center. So What We Heard report na nilabas ng tax ang tatlong pangunahing syudad sa BC na lumabas sa kanilang vision survey results, Vancouver, Surrey at New Westminster. Burnaby project with the Metro Town Hall, that's something that we're still exploring at the moment, and they have been very positive just because we feel like this is one of the most viable option that the ministry and also the province can do, which is less cost, but at the same time, it's an available space. Since Lapu-Lapu Day tragedy, we've seen that the community has come together in this space to really celebrate and support one another when it comes to our culture, our heritage, and also the trauma that caused by Lapu-Lapu tragedy. Sa isang pahayag na ibinigay sa Omni News ng tax, nakaroon na raw ang ministry ng preliminary conversations sa ilang mga Filipino groups. Ilan sa kanila ang Mabuhay House Society at pati na rin ang Filipino Legacy Society. Isang multi-year process daw ang pagtayo ng isang Filipino Cultural Center at committed daw ang tax na gawin itong isang realidad. Sa loob naman ng motion na ipinasa ng Vancouver City Council noong December 10, direksyon para bumuo ng Vancouver City staff ang isang transitional working group para makipagtulungan sa governance at programming ng Main Street Cultural Center sa hinaharap sakaling pumasa ito sa public hearing. Dahil yun din isa rin natin gusto makita kung talagang yung governance nung space is maging equitable at talagang reflective sa ating komunidad. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.